Good morning. Ayan, so maga yung mata ko. Grabe. Masama yung pakaramdam ko kagabi, kaya parang sobrang alam mo yung sobrang madamdamin mo kasi nga may nararamdaman ka. So kaya namamaga yung eyes ko. So tamang iyak na naman syempre, 'di ba? Alam mo yung masama yung pakaramdam mo tapos wala nang nag-aalaga, ganun, something na ganun. Parang minsan napapaisip ka na lang, pero that's life, ganun talaga. Kailangan magtiis para sa goal yun. So good morning mga sisulams. Hindi ako pwede magmalakas ng boses kasi tulog pa si Lolo. Tulog pa siya. So good morning. Good morning. Ciao. Meron tumutubo na yung balahibo niya, yung bigote niya, tsaka yung balbas niya. So baka padala ko yung pang-ahit mamaya. Good morning. Kagabi ang ingay-ingay niya din. Nakikipagpaligsahan din siya. Kaingay. Nakailang saksyon ako bago tumahimik. So tara, magbe-breakfast na tayo. Nakaraos na naman tayo ng isang gabi. So tara, bili tayo sa 7-Eleven again. So ayan, pabalik na kami ng hospital. Akala ko kaya ko na mag-video kasi hindi pa masakit yung ngipin ko dyan. Masakit siya pero hindi naman ganun na grabe sumasakit yung ulo ko. Ayan, so akala ko okay na, makakapag-video na ako ng eme-eme, ganyan. So hindi ako makapagsalita dyan kasi nasa sasakyan ako. So tamang dungaw-dungaw, video lang. And then ito na, struggle na pagdating ng gabi. Sobrang sakit talaga ng ulo ko. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Tapos wala pa akong dalang gamot. Pero buti, nung chinat ko na yung doktor ko sa Pilipinas, tinanong ko kung anong pwedeng gamot kasi meron akong may pinamit lagi sa bag. Meron akong in case of emergency, lagi akong may gamot sa bag ko. Hindi ako nawawalan, like ng omeprazole, saridon, yun, lagi ako may ganun sa bag ko. Buti may pinamit ako. Ang wala sa akin is yung Biogesic para sa sakit ng ulo. So struggle yan magdamag. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi sobrang sakit. Tapos may matanda pa akong inaalagaan. So nakita ng nurse na umiiyak ako ng madaling araw. Ayan, so buti na lang binigyan niya ako. Nagtanong din naman ako nung maaga-aga pa kung meron silang medicine para sa toothache nga kasi nga masakit nga yung ngipin ko. Tapos wala daw. So nung madaling araw, siguro humanap siya ng gamot. Binigyan niya ako ng Panadol, ayun, para sa sakit ng ulo. Nawala naman siya, nakaidlip naman ako saglit kahit papano. Kaso 5 AM na ata yun. Ayan, tapos nagising ako ng 7, kaya medyo nakaidlip din ako. Pero sobrang magapa yung mukha ko dyan, yung ipin ko, tsaka yung gums ko talaga, as in namamaga siya. So hirap ako. And then nagchat na rin ako sa boss ko. Ayun, nagpa-appointment sila sa dentist dito naman sa hospital. Yun, and then binigyan lang din ako ng pain reliever. Ayan, so kaya ang struggle talaga. Akala ko magaling na ako, and then pagka kinabukasan, yung ngipin ko naman yung sumakit. Ewan ko kung anong naging problem kasi pinagawa ko siya sa Pilipinas, so hindi ko alam kung ano yung reason. So pinag-take lang talaga ako ng antibiotic and then ng Biogesic para sa sakit ng ulo ko. So ngayon Tuesday, medyo hindi na siya masyadong masakit. Ano na lang, alam mo yung parang nalamog siya, ganun na lang yung pain niya. Kaya sana tuloy-tuloy lang kasi yung antibiotic is for 7 days. Yun yung tinitake ko. Ayan, so namimiss ko na mag-video, namimiss ko na mag-TikTok kasi alam mo yung homesick ka na nga tapos may sakit ka pa, diba? So nakakapraning. So kailangan, alam mo yun, kailangan yung utak mo healthy kasi mag-isa ka lang kumbaga kailangan mong labanan lahat ng lungkot, ng nararamdaman mo. Ayan, so kaya sobrang saludo talaga sa mga OFW, saludo sa mga kayang or
kinakaya yung mag-isa, alagaan yung sarili, lahat. Basta, sobrang solid ng mga OFW. Sobrang nakaka-proud para sa akin. Kasi yung hirap, hindi nila alam yung struggle na pinagdadaanan ng bawat isa. Yung walang mag-aalaga sa'yo. Kaya sobrang tiis lang, and then focus ka lang kung ano yung goal mo, kung bakit ka lumayo sa mga anak mo, pamilya mo. Ayan, so sana tuluyan ng gumaling. Ayan, so sobrang magapa din yung face ko, diba? Mukha na talaga akong zombie everyday dito. Sorry na sa music ko kasi dito ako nagre-record sa hospital.